ako, sa sarili ko, naging masaya na lang ako na sa tagal lang hinintay ko na gumaling. Eto, at naka-recover naman talaga. Hindi ko man maibalik ng 100% yung resistensya, syempre tumatanda tayo. Pero yung sakit na hindi umaatake, masaya na ako. Hello guys, magandang gabi. Lamig na araw, malamig na gabi. Kasarap matulog. Pero doon sa mga may GERD, isa ito sa mga parusa. Tuwing lumalamig, nagkakaroon ng hindi pangkaraniwan na alalahanin dahil sa mga nararamdaman at nararanasan sa loob ng tiyan at damang-dama sa buong katawan. Kwentuhan, kamustahan, at tulungan sa pagpapagaling sa sakit na GERD. Ang daming mga grupo sa social media ang nagtutulungan sa mga pagpapagaling. Dati active ako sa sa social media, sa Facebook group. Yung mga hanggang ngayon naman nagbabasa-basa ako. Pero hindi na ako katulad dati na na active na sumagot sa mga tanungan. Sa grupo kasi ng Facebook, nagkakaroon ng pagkukwentuhan, sa sa Facebook at saka sa Messenger. Ang hindi ko nagustuhan sa grupo, maganda yung tulungan, pero hindi na iwasan yung nagkakagalit o nagbumurahan. Parang yun ang hindi ko nagustuhan, kaya hindi ako nag-active. Kasi although hindi naman ako nakikipagkagulo doon, sila, pero lalong mai-stress yung iba. Yun yung reklamo ng karamihan, stress. Pero marami ang natutunan ko sa grupo. Marami din ang natulungan ko sa grupo. Pero kahit napansin ko, kahit gano'n, nagbibigayan ng mga karanasan, marami pa rin ang hindi lubusang gumagaling. Although yung pinag-uusapan doon, malaki na itulong sa akin sa mga sakit ko kung bakit ako gumaling. Siguro kailangan din ng realization, ganun. Inuunawa mo yung dahilan ng ng isang bagay na i-suggest kung paano ito tunay na makakatulong o makakapagpagaling sa atin. Parang sa mga doktor, yung mga ibinibigay na gamot, kahit gaano ka galing, hindi pa rin lubusan na nawawala yung sakit natin. Yun yung kulang minsan sa atin. Kahit siguro ibigay sa'yo, yun yung problema natin ang gusto lagi isusubo sa atin ng kailangan kasi maging idealistic ka din. Kasi andyan nabigay na sa'yo. Nasabi na sa'yo kung ano yung dapat kasi magkakaiba ang resistensya ng tao, magkakaiba yung yun nga, dahil siguro sa resistensya, kaya magkakaiba yung pagtanggap ng ating katawan sa mga gamot na ibinibigay sa atin. Kaya minsan sinasabi ng iba, hindi hiyang sa akin yan, ito yung hiyang sa akin. May tinatawag tayong hiyang. Yun siguro yung dahilan. Siguro pa rin ako. Hindi naman perfect ang bawat tao. Katulad ko, hindi ako perfect. Ngayon, magaling ako. Isang taon na ako magaling, mahigit. Hindi ko alam kung uulit o babalik. Kasi siyempre,
may mga ginagawa tayo na alam nating mali, may ginagawa tayo na hindi natin alam na may masamang nagiging epekto sa ating kalusugan, na kung bakit hihina yung resistensya natin, na siyang magiging dahilan muli ng pagbalik ng sakit natin. Maging masaya na lang tayo na ako, sa sarili ko, naging masaya na lang ako na sa tagal lang hinintay ko na gumaling, eto, at naka-recover naman talaga, na yung gusto kong ibalik. Hindi ko man maibalik ng 100% yung resistensya, syempre tumatanda tayo. Pero yung sakit na hindi umaatake, masaya na ako. Kasi tagal kong araw-araw inaatake. Meron pa kang oras-oras andyan, na katulad ng ibang nanonood ngayon. Yun, usapang paggaling. Ano yung mga ginawa ko? Tulad ng mga kwento ng karamihan sa mga vlog ko, yung mga comment nyo sa mga vlog na ginagawa ko, kung ano yung mga, may mga nagsasuggest din kasi dito sa vlog, para sa akin at saka para doon sa ibang mga nanonood. Ang dami mga herbal. Totoo, ang herbal, ang halaman, yan talaga ang gamot. Pero bakit may mga nabibili sa butika ng mga gamot? Yun yung palagi kong sinasabi, mabibisa yan. Ang gamot na nabibili natin sa butika, ano yan? Tawag ito, yung mabilis na yung pangharang, pangharang para hindi lumala yung sakit natin. Yun yung ako sa pangunawa ko to kapag uminom ka ng gamot na reseta ng doktor, haharangan ito, pipigilan ito yung sakit. Pero hindi dahil sa uminom ka ng mabisang gamot, mawawala na yung sakit. Ikaw, ako, tayo pa rin ang gagawa ng paraan para sa pagharang ng gamot na ininom natin, lubusan na itong mawala. O pangmatagalan itong mawala. Hindi natin, walang perfect sa buhay. Walang for life. Lagi may expiration. Hihina tayo. Gustuhin mo natin o hindi. Mangyayari, hihina tayo. Naalala ko lang, natatawa lang ako, na nabubisit din ako minsan. Minsan, niisip ko tuloy-tuloy kung gagawin itong ganitong klase ng pag-vlog. Although, nagpapalakas sa akin, may natutulungan ako. Nagpapalakas sa akin kalooban kung bakit ko ginagawa to. May natutulungan ako. Yung 1, 2, 3, 4, hanggang 10 tao na natutulungan ko sa bawat vlog na ginagawa ko, parang yun yung nagpapalakas ng loob sa akin na ituloy yung mga vlog na ginagawa ko. Although, may ilan na gumaling na. Meron akong nakita na active sa, kasi may mga naging friends ako sa Facebook merong isang teenager na magaling na siya. Kasi sabi ko sa kanya dati, nung huling nag-comment ako sa kanya, sabi ko sa iyo, gagaling ka rin. Lang talaga, patient, pang-unawa sa mga ginagawa natin kung paano tayo gagaling. Tulad ng herbal, hindi basta iinumin mo herbal, gagaling ka na. Kailangan unawain mo yung katawan mo, kung paano tatalab yung herbal. Siyempre, kailangan makita mo kung gano'n, pakaramdam mo naman sa sarili mo gano'n kakahina. Ano yung mga nagiging trigger sa'yo. Yun yung aalalayan mo habang pinapalakas mo ang resistensya mo, kasi sa Google may matututunan ka. Ano yung, halimbawa, GERD, sakit sa tiyan, digestive system,
natin may problema, paano tayo magkakaroon ng mas magandang pagda-digest ng ating kinain, dapat pinag-aaralan natin, sinesearch natin. Ngayon, kung may makita tayo, may ma-search tayo, hindi lang iisa kasi yan, napakarami yan. Pag-aaralan mo kung ano yung, sabi nga natin kanina, hiyang sa'yo. Ibig sabihin, yung nagre-respond sa katawan mo. Kasi magkakaiba talaga yung ating katawan. Hindi ko lang maisip, may mga tao kasi na shoutout sa mga basher. Ito yung dahil ako bakit nag-iisip ako minsan na itigil, na din ako na wala namang naitutulong na sa akin yung palagian kong magkwento. Although dati talaga malaki na itulong sa akin. Yung comment ng ibang mga nanonood sa akin, napapakinabangan ko para sa paggaling ko. Ngayon, magaling na ako. Bakit kailangan ko pa ipagpatuloy? Yun nga lang, naging dahilan ko dahil may ilang mga tao na nakaantabay sa mga kwento ko dahil gusto din nilang gumaling na tulad ko. Yun lang. Mga basa kasi minsan nabubugnot din ako eh. Kala mo kung sino na kung makapag-bash. Alam niyo ba yung mga nanonood sa akin? Siguro lahat may sakit. Kung nagawa mo na yung ginawa ko, may kulang ka. Yun nga, yung sinasabi ko kanina na pag-aralan mo pa rin. Yung resistensya mo, yung katawan mo. Kung dati yung mga sinasabi ko hindi tumatalab sa'yo, baka may kulang. Ang response ng sakit do sa iniinom natin ay nanggagaling sa resistensya ng katawan mo. Siguro sobrang dumi ng katawan mo, sobrang toxic. Kung kahit anong kainin mo, kahit anong inumin mo na food supplement, hindi talaga uubra. Ako, wala din akong in-endorse na food supplement. Kung ano man yung ginagamit ko, hindi ko sinasabi kasi commercialize yan. Merong mahal dyan, merong mura dyan. Pero ang lagi ko sinasabi, yung natural. Natural kasi is nandyan lang sa tabi-tabi. Nandyan lang kalibitan, nandyan lang sa kusina natin. Ayun mga idol, tulad na sinabi ko, yung mga gamot, yan, malaki ang benepisyong na ibibigay sa atin. Kahit anong klaseng gamot, maging libre yan ng gobyerno sa atin. May mga libreng gamot eh. Actually, sa mga city health, municipal health, may gamot na hihingi. Nakakatulong yan. Nakakatulong. At yung mga mahal na nabibiling gamot, ganun din, nakakatulong. Yun nga lang, kailangan mag-response yung katawan mo. Ang pag-response ng katawan mo sa mga gamot na iniinom natin ay kailangan gawin natin. Tayo din gagawa. Marami akong vlog yan. Mahirap isa-isahin yung mga vlog na ginawa ko. Ilang daang vlog na yan. Di ko alam kung libo na bang vlog na nagawa ko o ilang daang vlog. Napakarami na, ilang taon na rin kung ginagawa yan mula nung nagpapagaling ako. Mula nung pandemic. Mula nung pandemic, ginagawa ko na yan. Shoutout to sa mga magagaling na basher ko. Sabi ko nga minsan sa kanila, napipikon na rin ako eh. Sabi ko nga sa kanila minsan, hindi man ako magaling, hindi naman ako doktor, hindi man ako, wala naman, sino lang ba ako? Isang hamak na may sakit din lang na katulad mo. Pero, ikaw, may sakit ka pa. Ako, magaling na. Yun lang. Doon sa ginagawa ko, gumaling ako. Ikaw, gagaling ka ba sa pambabash mo? Diyos ko. Sinishare ko lang yung mga
magandang nangyayari sa buhay ko dahil um, sa social media din. Ano, kung malilimutan ang social media dahil kung hindi nauso ang social media, may sakit pa rin ako hanggang ngayon. Pero hindi ko sinasabing habang buhay magaling ako. Pwedeng isang araw, pangalawang araw, tatlong araw, limang araw, pwedeng bumalik. Pwede sa isang taon, pwede sa padalawang taon, pwede sa pagtanda ko. Ah, ano yan, sigurado ako 100% sa pagtanda ko, andyan na ulit yan. At handa na rin ako sa panahon yun. Ano, hinihintay ko yun. Kasi alam kong dadating yun dahil yun yung part na mahina sa akin, digestive system, na alam ko na ang mga matatanda talagang humihina yung panunaw na siyang magpapahirap sa akin. Alam ko yun. At handa na ako na kailangan i-prepare ko talaga yung sarili ko para sa panahon yun. Kailangan hindi ganun kahina lalo yung resistensya ko dahil alam ko na pag hina na resistensya natin, mahihirapan ang pag-digest ng pagkain natin. At yung mga sakit na iba, mabilis pumunta sa atin. Alam niyo ba pagka mahina ang digestive system, mas mabilis magkaroon ng hina ng resistensya. At pag mas mabilis magkaroon ng hina ng resistensya, maraming sakit. Kahit minor na sakit lang yan, marami ang papasok sa atin.